Brother Jerry Sibilia. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan na galing po sa ating mga kapatid natin sa pananampalataya po ng Iglesia ng Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa isa pong karapatan na kayo po ay makasama sa ganito pong klase ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kami rin po ay nagpapasalamat sa mga kapatid natin, mga Seventh-day Adventist, na ngayon po ay nakatayo sa likod at matama pong inaabangan ang ating pong gagawing pag-uusap. Ito pong ating talakayan, mga kapatid, ay hindi po tayo magtatagisa ng kaalaman sapagkat iisa po ang ating mitiin. Tayo po ay mapaging dapat sa ating mahal na Diyos at wala naman tayo ibang layunin kundi makatitiyak tayo ng kaligtasan na iniaalok ng ating mahal na Panginoon. Kaya lamang sapagkat palibhasa tayo ho ay magkaiba ng tinatawag nating paniniwala o kaya ay doktrina. Ito po ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay merong ganitong usapin na kailangan nating i-resolve. Ang paksapo na ating pong tatalakayin ay patutunayan ng Seventh-day Adventist na ang 10 utos ay nananatili pa sa panahong Kristiyano na dapat sundin ayon sa Biblia at referensya. Kami po ay naniniwala sa panig po ng Seventh-day Adventist na kinakailangan at dapat sundin ang 10 utos sapagkat ang 10 utos kapag sinunod mo hindi ka naman mapapasama. Wala akong natatandaan na tao o kahit na sinong mangangaral na kapag sinunod mo ang 10 Commandments, ikaw ay magiging masamang tao. Nais ko pong banggitin sa inyo, mga minamahal na mga kaibigan, ang official stand ng Seventh-day Adventist. Kapag ang pinag-uusapan po natin ay yung pong 10 utos. Nais ko pong banggitin sa inyo dahil meron po kasing mga maling pakahulugan ang marami sa atin tungkol sa paniniwala ng Seventh-day Adventist, particular na po sa tinatawag nating 10 Commandments. And this is an official stand of the Seventh-day Adventist sa buong sanlibutan. Ito po ay babasahin ko mula sa aming fundamental belief. Ito po ay 28 fundamental belief ng Seventh-day Adventist sa belief number 19. Ang ganito po ang sinasabi tungkol sa the law of God. The great principle of God's law are embodied in the 10 Commandments and exemplified in the life of Christ. They express God's love, will, and purposes concerning human conduct and relationships and are binding upon all people in every age. These precepts are the agency of the Holy Spirit. They point out sin and awaken a sense of need for a Savior. Salvation is all of grace and not of works, but its fruitage is obedience to the commandments. This obedience develops Christian character and results in a sense of well-being. It is an evidence of our love for the Lord and our concern for our fellow men. And obedience of faith demonstrates the power of Christ to transform lives and therefore strengthens Christian witnesses. Sa mga minamahal na mga kapatid, ito po ay stand ng Seventh-day Adventist. Tandaan po ninyo, na Adventista ay hindi kailanman namin itinuro na ang pagsunod sa 10 utos, ito po ay requirement para maligtas. Ito ay lagi po namin sinasabi at lagi po paulit-ulit namin sinisigaw yung mga maling akusasyon o na ginagawa ng maraming mga relihiyon tungkol sa paniniwala ng Seventh-day Adventist. Sa ayon sa ating official stand ng Seventh-day Adventist, we are saved by grace. Subalit yung biyaya na yun ay kinakailangang magbunga ng mabubuting gawa ng pagsunod sa kanyang banal na mga kautusan. Particular mention, ating pinag-uusapan, 10 Commandments, ang 10 utos ng ating Panginoong Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, na mga bagay nito. Sapagkat ang sabi niya Pablo, doon sa Kapitulo 3, talatang 31 ng Roma, pagkatapos
na ang tao ay sumampalataya at mayroong kaligtasang tinamo sa kanyang pananampalataya kay Kristo, ang sabi po ni Apostol Pablo, 3:31 ng Roma, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? That is a big question mark. Niwawalan ba nating kabuluhan ang kautusan dahil lang sa tayo ay may pananampalataya na o kaya ay tayo naligtas na ng biyaya ng Panginoong Jesucristo? Ang sagot ni Apostol Pablo ay napakalinaw. Huwag nawang mangyari. Pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Sa madaling salita, ang mga naligtas, hindi ko para maligtas yung mga naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, sila ho ay pinagtitibay ang pagsunod sa kautusan. Sapagkat ito ay bunga ng pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Nais ko pong balik tanawan yung ating paksa. Dapat sundin ang 10 utos. Patutunayan ng mga Seventh-day Adventist na ang 10 utos ay nananatili pa sa panahong Kristiyano na dapat sundin ayon sa Biblia at referensya. Uunahin po muna natin ang mga tala ng Biblia bago po yung mga referensya. Ayon po sa unang kadahilanan, ang mga Adventista kaya ho dapat nating sundin ang 10 utos sapagkat ang 10 utos ng Diyos, ito po ay kautosang moral na nagtuturo ng ating mabuting relasyon sa ating Panginoong Diyos at ng ating kapwa-tao. At tandaan po na yan, pag sinabing kautusan ng Diyos yung 10 Commandments, it is a relationship between your God and your relationship between your fellow human being. Pag inaliso natin yung 10 Commandments, ay ano ho ang maituturo magandang relasyon? Kaya nga po ang tawag dyan ay moral law. Kapag merong mga ngaral na nagtuturo na wala na yung 10 utos, parang itinuturo niya na immoral ang mga tao. Di ba? Pag sinabi mong moral law, dapat sundin. Pag ayaw mong sundin, hindi tinuturuan mo yung mga miyembro mo na dapat maging immoral. And that is an opposite of the word moral law na kailangan sundin ng mga Kristiyano. Doon po sa aklat ng Exito, alam naman natin yung 10 Commandments. Yung 10 utos, it is a very, very short lang naman. 10 lang yan. 10 lang. Okay? Yung utos ng Diyos, mapapansin nyo, 2 tapyas ng bato. Okay po? Yan ay very common. Hindi na ko natin masyadong i-elaborate. Sa unang tapyas ng bato, ang sabi doon ay, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan na kamukha nung nasa itaas sa langit, kamukha nung nasa ibaba sa lupa o kaya sa ilalim ng tubig. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man. Masama mang sumunod yan. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Masama bang sumunod yan? Pangapat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang iyong ipangilin. Hindi ko na kayo tatanungin dahil alam ko naman kung ano isasagot ninyo. Yan ang magiging dilema ninyo mamaya. Ngayon, iyong sumunod, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sinong mga matinong mga ngaral ang nagtuturo sa kanyang miyembro na sa laulain ng mga ng mga anak at kanilang mga magulang? Ano ba? Ang utos, huwag kang papatay. Sino namang matinong pastor ang magsasabi sa miyembro mo na napakagaling mo kasi pumapatay ka ng tao? Huwag kang mangangalunya. Sino namang pastor na matino at kaanib ng iglesia na pinapurihan ang mga miyembro dahil kalunyaan at kalunyaan? Pagka ganyan ang inyong pastor, iwanan nyo yan. Pero wala namang matino na ganyan pastor na nagtuturo. Therefore, nasusunod. Hindi ba? Ano pa? Huwag kang magnanakaw. Sino ba namang tao na nagtuturo na pwede magnakaw? Wala naman. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Huwag mag-iimbot. Wala naman mga ngaral na nagtuturo niyan, mga kapatid. Nagtataka ako, bakit may mga tumututol? Pastor pa man din.
Sumunod po na dahilan ng Seventh-day Adventist kung bakit po nananatili at sinusunod ng mga Adventista ang 10 utos ng Diyos, sapagkat ang kautusan ng Diyos, it is a transcript of God's character. Ito po ay salin ng kanyang likas. Yung pong likas ng Diyos, doon sa aklat ng Mateo 5:48, ang sabi roon, kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Ang ating ama na sinasamba at pinupuri natin mga minamahal na mga kapatid ay isang Diyos na sakdal. Yung kautusan din ng Diyos ay sakdal. Sabi po doon sa awit 19, talatang 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Yung Diyos, sakdal. Yung kanyang kautusan ay sakdal. Because it is transcript of God's character. Ano pa? Ang kautusan ng Diyos, matuwid, banal, at mabuti. Ayon po sa mababasa natin sa unang Pedro Kapitulo 1, talatang 15 at 16. Ang sabi nito, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay matuwid. Ang sabi ng awit 25 talatang 8, matuwid at banal ang Panginoon. Kaya tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Ang Diyos banal, ang Diyos matuwid, ang Diyos mabuti. Yung kautusan ng Diyos, ganun din. Roma 7:12, kaya nga ang kautusan ay banal, ang mga utos ay banal, at matuwid at mabuti. Napansin po ninyo mga kapatid na hindi ho naglalaban ang karakter ng Diyos at sa kanyang mga kautusan. God's character, yung pagiging banal, matuwid, mabuti, at yung pagiging sakdal ng Diyos ay katulad ng kanyang kautusan. Ano ba? Ilang minuto? 5 minutes. Okay. Sumunod po ay ang kautusan ng Diyos ay walang hanggan. Awit 102, talatang 12, sabi dito, ngunit ikaw, o Panginoon, ay namamalagi magpakailanman, at ang alang-alang sa iyo ay sa lahat ng salit-saling lahi. Ang kanya rin kautusan ay wala rin hanggan. Ayon po sa aklat ng awit, Kapitulo 111 o Psalms 111 verse 8, ang sabi dito, ang magagawa ng kanyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan. Lahat niyang mga tuntunin ay tunay na matatatag magpakailan-kailanman. Eternal, walang hanggan. Yung kanyang utos, walang hanggan. Ang Diyos, walang hanggan. Bakit mo lalagyan ng hangganan yung kautusan ng Panginoon Diyos? Sumunod po ang kautusan ng Diyos, kaya po sinusunod ng mga Adventista at talagang tinuturo sa mga kaanib sapagkat ang kautusan ay tagapagpakilala ng kasalanan. Tandaan ko ninyo, yung una kanina, ang kautusan, ito po ay relationship sa Diyos at relasyon natin sa ating kapwa-tao. Kaya po kinakailangan sundin. Ikalawa, kaya kinakailangan sundin sapagkat ito po ay transcript ng karakter ng Diyos. Ikatlo, kaya kinakailangan sundin sapagkat ang kautusan ay tagapagpakilala ng kasalanan. Roma 7:7, ang sabi niya Apostol Pablo. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan, huwag nawang mangyari. Datapot hindi ko sana nakikilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakikilala ang kasakiman, kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. Paano mo ngayon sasabihin sa sarili mo na ikay makasalanan na nangailangan ng Kristo? Tandaan ko ninyo, ang isang taong lumalapit kay Kristo, nafe-feel niya sa kanyang buhay na siya ay mayroong kasalanan sa Diyos. Kaya ngayon, yung kanyang pagkakaroon ng pagkakilala ng kanyang kasalanan, siya ngayon ay dadalhin kay Kristo upang humingi ng patawad sa kanyang mga ginawang kasalanan. Ang kautusan ay salamin, parang katulad ng salamin, na kapag kayo tumitingin, nakikita mo yung buong katauhan mo. Nakikita mo kung saan bahagi ng iyong mukha mayroong uling. Tuturuan ka na yung bahagi ng iyong kaliwang pisngi o kanang pisngi, meron siyang grasa, kaya kailangan mong hugasan. Tandaan ninyo, hindi ho mag-aalis yung salamin ng uling. Ang ibig sabihin, hindi makapagliligtas yung kautusan. Ang gagawin ng kautusan, tuturuan ka na dalhin ka kay Kristo sapagkat si Kristo ang magliligtas sa iyo. Siya lamang ang makapagpapatawad sa iyo. Ang kautusan, hindi magpapatawad sa iyo. Ang kautusan, hindi magliligtas sa iyo. Pero ang kautusan, dadalhin ka kay Kristo dahil nakikilala mo kung ano ang kasalanan. Sumunod po,
Ang kautusan ng Diyos, ito po ay batayan ng Diyos sa kanyang pag-uukom. Sa totoo lamang po, pagka sinasabi mo natin pag-uukom, hindi po pwede walang batayan ng Diyos eh. Maski naman sa ang lipunan tayo o kaya organisasyon pumunta, napaka-importante yung sinasabing mga batas. Dahil walang pagbabasihan sa husgado kung walang batas. Ang sabi po ng Biblia sa Santiago 2:12, gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Ano na po? Ang mga tao ay huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Panglima po, ang 10 utos ay nararapat sundin sapagkat ito ay buong katungkulan ng tao. Pag sinabi mo katungkulan, responsibility mo yun. Kailangan mong gawin kapag tungkulin mo yun. Meron ba tayong talata sa Biblia? Ecclesiastes 12:13. Ang sabi rito, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pagka ayaw mong sumunod, medyo may problema yung pagiging tao niyan. Kasi ibig sabihin, hindi mo ginagampanan yung obligasyon mo, yung katungkulan sumunod sa mga utos ng Diyos. Kaya po, mga minamahal na mga kapatid, wala akong nakikita na masama na sumunod sa 10 utos. Nagtataka ako kung bakit may mga tumututol. Kaya nga ako mga miyembro, tanongin ko kayo isa-isa, ano kasama sa 10 utos? Mag-isip kayo at hanapan ninyo kung sino yung mga tao nagsasabi pag sumunod ka sa 10 Commandments, napapasama ang buhay mo. Sa totoo lamang mga kapatid, pag sumunod ka sa 10 utos, lahat yung nagiging mabuti ang iyong relasyon sa Diyos at nagiging mabuti ang relasyon mo sa iyong kapwa-tao. Ngayon, dahil wala na akong oras, mamaya naman sa referensya, mabubuking po ang lahat. 4 minutes. Ngayon, hindi ko i-wave yung time ko kasi alam niyo ba yung mga kumakalaban sa utos ng Diyos, hindi yung sa Diyos yun. Sabi po doon sa aklat ng Apokalipsis 12:17, at agalit ang dragon sa babae at umalis upang bumangka sa lalaki na siya nagsisitukan ng mga utos ng Diyos at may mga patutuo ni Jesus. Kung meron man mong nagagalit, tumututol sa kautusan ng Diyos. Hindi ko naman pinipersonal yung sinaman kahit yung ating kausap. Maaaring nagkamali na marahil tayo ng ating pagtindig sa bahaging ito. Mahal natin yan kasi gusto rin naman ng Panginoong maligtas tayo lahat. Sabi po rito, gawain ng kaaway, natutulan ng sariling utos ng Diyos. Galit na galit ang kaaway. At ang matindi pa nito, gumagamit ng talata sa Biblia para tutulan yung mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa aklat ng Roma 8:7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay nakikipag-alit sa Diyos, sapagkat hindi nagpapasaklaw sa kautusan ng Diyos na hindi maaari. Una, yung lumalaban sa kautusan ng Diyos, kumakampi sa kaaway ng Diyos. Ikalawa, yung lumalaban sa kautusan ng Diyos, ito po ay nakikipag-alit laban sa Diyos. Ano ba? Yung lumalaban sa kautusan ng Diyos, ito po yung mga sinungaling ng mga tagapagturo. Bakit? Ito ang sinasabi ni Unang Juan, Kapitulo 2, talatang 3 at 4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya ating makikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. It is a very strong words. Pero nito ang Biblia, 2 blade yan. Pag tinamaan ka, maabot sa kasukasuan, masakit. Pero kailangan natin gawin sapagkat para tayo ay mahimasmasan at tayo ay magkaroon ng pag-iisip na mag-aral pa na malalim sa salita ng Diyos. Mga kapatid, meron pong mga talata na ginagamit yung mga lumalaban sa kautusan ng Diyos. Babanggitin ko ilan sa inyo, aabangan ko mamaya ang gagamitin. Una, Lucas 16:16. Ang ay hanggang kay Juan. Pag ginamit yan mamaya, aabangan natin. Ano ba? Mateo 5:21-28, yung daw kautusan, pinamyandahan na. Okay?
Ano pa? Roma 9:4 at 5, yung daw kautusan, ibinigay lamang sa Israel. Yan yung mga argumento. Babantayan natin yan kung gagamitin. Ano po? Ano pa? Roma 3:20 at 27. Hanggang 27, walang laman ay ganap na kautusan ng Diyos. Yan yung mga ginagamit doon ng talata. Ano pa? Roma 6:14, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Yan, yun ang paboritong talata. Ano pa? Hebreo 7:12 at 18, pinalitan na sa panahon ng bagong tipan ang 10 utos. Yun ang mga talata. Ano pa? Hebreo 8:13, niluma na, pinalitan na ng bagong tipan ang 10 utos. Babantayan natin yan. Pinag-aralan na natin yan. Mga kapatid. Galatia 3:10, nasa ilalim ng sumpa. Ayan, susumpain ako pag sumubra sa oras. Thank you very much. Okay, salamat. Kapatid na Jerry, sa iyong unang pagtayo. Andito po yung ating mga kaibigan sa Iglesia ng Diyos. Bali, 10 minuto cross-examination. Si Brother Alan. Ganito lang. Si brother dito. Magkamukha lang kami ng konti. Okay. Pero mas matanda po ako dyan. Okay. Maraming pong salamat po sa lahat po namin mga bumalo po sa friendly debate po na ito. Sana pagkatapos po natin, magkamayan po tayo, walang samaan ng loob. Ganun ang mga tunay na Kristiyano. Ganun po ba yun? So, sabi niyo po kanina, pag sumunod sa 10 utos, di raw mapapasama. Sinabi niyo po ba yun kanina? Hindi ko itinatagdiwan. Nasa Biblia pati yun. Pangalawa, inaamin niyo po ba na di tinuro ang 10 utos para maligtas, kundi ang kaligtasan, sabi po ninyo kanina sa Efeso 2:8, kung hindi po ako nagkakamali, saved by the grace. Hindi ko ginamit yung Efeso 2:8, pero tama kayo sa sinabi nyo na ang kaligtasan sa biyaya. Kinore ko lang kaya hindi ko ginamit yung Efeso. Sa mga kapatid, inaamin niyo po ba, Ginoo, na ang 10 utos ng Diyos na pinasa niyo sa Exodus 20, talatang 1, patuloy, ay di makapagliligtas para sa buhay na walang hanggan? Katulad ng sinabi ko kanina kapatid, kung narinig ko yung sinabi ko, ang kaligtasan sa biyaya, subalit yun ay nagbubunga ng mabuting gawa. At yung pagsunod natin sa kautusan ng Diyos, yun ay bunga ng ating pananampalataya. Ang inuulit ko po yung tanong ko. Klaro ang sagot ko, kapatid. Ang inuulit ko, sabi niyo kasi kanina, yung 10 utos kanya, di makapagliligtas. Namin niyo po yan, di po ba? Sinabi ko na kasi yun, Okay. pagliligtas sa ating biyaya. Pero yung biyaya na yun, yung pananampalataya, nagbubunga ng mabubuting gawa. Klaro naman yun. Okay, so inamin nyo na yung 10 utos di makapagliligtas, kundi yung biyaya ang makapagliligtas. Pangalaw, susunod na tanong. Sinagot na kita eh. Inuulit ko lang ho. Susunod na tanong. Yung tutong biyaya, kasama po sa 10 utos, o ito ay sinasabi sa John 1:17 na yung biyaya dumating kay Kristo? Ganito yan. Yung biyaya, binigay ng ating Panginoon Kristo, libre yun. Matatanggap natin yun sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero ang sabi ng aklat ng Santiago, yung pananampalataya patay kung walang gawa. Kaya kinakailangan mong patunayan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kaya ang sabi ng Santiago 3:24, sa pamamagitan ng mga gawa, nagiging sakdal ang pananampalataya. Marami po sana takot. Susundin ko sana yung tanong niya eh. Kaso, Sige, magtanong wag na ka. yan. Mahaba pang oras. Pwede sana pasukin sana yun eh. Pasukin mo na. Magtanong ka, magpakasawa ka, magtanong ka. Okay lang, huwag ko yan eh. Ako po na, ay. Wala na. So, sinabi niyo kanina sa Roma 3:31, Okay. ginamit yung Roma 3:31, niwawalan kaya natin kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag daw ang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Ang sinabi nyo, pinagtitibay ang pagsunod sa kautusan. Sinabi niyo po ba yun? Pinagtitibay ka natin ang kautusan. Binasa ko yun. Di, ang sinabi niyo po kasi, pinagtitibay ang pagsunod sa kautusan. Kaya nga pinagtitibay para sundin eh. Hindi para labagin. Parehas po ba kayo sa sinabi ni Pablo, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Hindi sinasabi po doon. Pareho lang na. Okay. Magtanong ko lang. Okay. Sorry, Sabi ko, kasi pinagtitibay
binasa ko lang yun. Kaya nga sinabi nyo. Yung pagpapatibay ng kautusan, hindi naman yung paglabag. Pagsunod yun. Okay, sinabi nyo nga, pinagtitibay ang pagsunod sa kautusan. Sabi nyo doon sa Roma 3:31, okay, yun na po yung sagot niya eh. Sabi nyo kanina, pag inalis ang 10 utos, ano ang ituturo? Sabi nyo, pag wala, magiging immoral ang tao. Yun ang sabi nyo eh. Tama? Tama po ba? Anong tanong mo? Yun nga po, tinatanong ko yun. Sinabi niyo po ba Tanong mo. na pag inalis ang 10 utos, ano ang ituturo? Sabi niyo, pag wala, magiging immoral ang tao. Ituturo kasi ng 10 utos yung relasyon mo sa Diyos at saka relasyon mo sa kapwa. Kapag inalis mo yun, walang magtuturo sa iyo ng relasyon mabuti sa kapwa, ng relasyon mo mabuti sa Diyos. Pag wala po bang 10 utos, wala na po bang ituturo ang banal na kasulatan? Hindi ko sinabi na wala nang ituturo na ano. Marami actually, yung baptism, pwede namin ituro. Yung tinatawag na kaloob ng Espiritu, itinuturo. Yung pangangaral, itinuturo. O ay nasabi natin, wala nang ituturo sa relasyon mabuti sa kapwa at relasyon mong mabuti sa Diyos. Oh, sige, sagot niyo po yun eh. Ay, ganyan yung aking sinabi. Tama naman. Tama yun. Okay lang. Kasi sabi niya kanina, pag wala yung 10 Tanaw, utos, tanaw. wala na rin ituturo, magiging immoral na yung tao. Yan sabi niya kanina, di ba? Ay, gusto mo ulitin ko. Magiging immoral. Bakit? Sabi ng utos, huwag kang mangangalunya. Pagka hindi mo sinunod, inalis mo, di nangangalunya. Okay? Immoral. Pagka inalis mo yung utos na huwag magnakaw, ay di itinuturo mong magnakaw. Immoral o hindi? Immoral. Pag itinuro mo, inalis mo yung 10 utos na huwag kang papatay, ay di pwede pumatay. Ay immoral o hindi? Immoral. Simple lang yan. Ang tanong mo po kasi kanina, maliban ba sa 10 utos, wala na bang ituturo kautosan? Sinagot na kita eh. Hindi mo lang kasi Sinabi nyo, paano po yung Galasa 6:2? Yun ang tanong nga, paano yung Galasa 6:2? Nasabi ni Pablo, sundin natin ang kautosan ni Kristo. 10 utos po ba yun? Yes. Okay. Sinabi nyo, 10 utos yan. Okay. O ano ngayon? Sino ba tanong? Sabi nyo, tanong kanina, pag wala yung 10 utos, magiging immoral ang tao. Tinanong ko kayo, yung bang Galasa 6:2 na kautosan ni Kristo, sabi, ang sagot nyo doon, yun ay 10 utos. Tanong, saan mababasa na yung kautosan ni Kristo 10 utos? Eh kung may mabasa ko sa'yo, aminin mo, talo ka na. Sige, basahin na nyo, kaya na, ito, sotan nyo po yun eh. Sotan, Mr. Libreto. Sotan na. Kung may mabasa ko Basahin sa'yo, na niya. oh, Excuse me. babasahin ko sa'yo, Sandali po. yung kautusan. Sandali po. Aminin mo, talo ka na. Oo, amin na rin pagtalo kami. Sige. Pag sinabi ninyo, nabasa ninyo, sa banal na kasulatan, sa bagong tipan, na yung 10 utos, ay kautusan ni Kristo. Pag nabasa ninyo, talo na kami. Pag sa bagong tipan, Challenge mo, ha? mula sa banal na kasulatan, kaya lang, pero pag nabasa ninyo, titingnan natin baka mali pagkausapan natin. Takot. Okay. Akala ko ba showdown? Kailangan 10, Asa ba ang hinahanap mo? Sabi mo, babasahin ko sa Biblia. Well, hindi mo na yung brother Brad, sabi nyo kanina, yung Galasa 6:2, kautusan ni Kristo, 10 utos yun. Maliwanag yun, sabi mo 10 utos yun, yung kautusan ni Kristo. Tanong ko, saan mababasa sa banal na kasulatan, sa bagong tipan, na yung 10 kautusan ay 10 utos ni Kristo. Okay. O kautusan ni Kristo. Salamat, Brother Jim. Okay, yun ang premise ni Brother Jim kung saan ka mababasa. Pag hindi na, sabi nyo kanina, pag nabasa nyo, talo kami. Pag hindi nyo nabasa, talo na kayo. Ano nyo? Kailangan kayo, no? Ito, yung talot panalo. So, daw lang po yun, ha? Yung talot panalo, mga kaibigan, no? Yung talot panalo, itik-otik katuwala. Hindi naman talaga na rin. Tama, ikaw nga dito, wala showdown dito kasi mahirap daw baka akala. Sandali, medyo emphasis na po, hindi pa kami nagagalit, ha? Baka sabihin na galit po kami, hindi po. Okay. Kaya babasahin lang Emphasis lang po yun, emphasis. Ito po,
babasahin ni Brother Jerry yung tanong ni kapatid na June tungkol doon sa tinanong ni kapatid June. Babasahin niyo po. Pero hindi po po nabasa niya, talo na sila. Hindi po gano'n. Ang bahala ang audience ang siyang Sandali po, ang liwanag po na sinabi niya, narinig po namin. Pag nabasa ko na yung kautusan ni Kristo sa Galasa 6:2 ay 10 utos, talo na kami. Saan na lang po? Saan na, di po ba? Hindi naman po sa amin ang galing yun eh. Ay, kami, Kaya mo na! Okay. Yun ang ano po niya, no? Okay. Si Brother Jerry ang sasagot. Kung may mabasa ko, talo na siya daw. Showdown. Ay, yung mga miyembro, sana maging seryoso kayo sa inyong pangangaral na pastor. Sa isdos ang babasahin ko. Sa isdos. Yan ang ginamit niya sa isdos na Galasyo. Babasahin ko sa salita ng buhay. Ito ang sinasabi. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang una sa 10 utos. Meron ba kang nabasa sa aklat ng Biblia sa New Testament na 10 utos? Ako, sususuwain namin mo na. Efesios 6:1 po yung binasa niya. Kaya nga, babasahin ko sa iyo na meron 10 utos. Nabasa na! Talo na! Nabasa ko. Isa pa. Dadagdagan ko pa kapatid. Dadagdagan ko pa. Ito. Sinabi ni Kristo. Nagkahirap-hirap ka. Sinabi ni Kristo. Matthew 19:18. Sinabi niya sa kanila. 17 muna. Bisa natin. Sinabi niya sa kanila, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti na dapat kung ibig mo pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Alin-alin! Utos ba ni Kristo yun o hindi? Utos ni Kristo yun. Ano sabi ni Kristo? Sabi ng binata, sinabi sa kanya, alin-alin. Sinabi ni Jesus, huwag kang papatay. Utos sa 10, hindi. Utos! Utos. Huwag kang mga nalunya. Utos sa 10, hindi. Huwag kang magnanakaw. Utos sa 10, hindi. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Utos ni Kristo, hindi. Magalang mo ang iyong ama at ina. Utos ni Kristo, hindi. Utos! Talo na. Time. Hello po. Tatay po. May time. 20 minutes. 20 minutes. Time na po yung ano nyo. Kayo na po magsasalita. Okay, kami na po. Okay, magkakaroon na nito. Pero talo na siya! Okay. Medyo excited na yung kapatid natin. Excited yung kaibigan natin. Ano? Ngayon, nabasa na po yung tanong ni kaibigan Jun. Ngayon, bibigyan natin ng panahon sa mga kaibigan nating Iglesia ng Diyos ang 20 minutes. Kapatid Jun, 20 minutes. Si Padre Alaga, kapatid Jun. Okay. Talagang nakaka-excitement po na rin ito. Hindi, siya yung nagbasa na lang. Sabi ko kanina, Galasa 6:2, pag nabasa niya, ganda ng hamon eh. Yung 10 utos, o yung kautusan ni Kristo sa Galasa 6:2, 10 utos daw yun. Babasahin niya raw. Ang binasa, Efesios 6:1. Sabi mo sa Biblia eh. Punta natin yung original na 10 utos. Exodo 20 talatang 2. Ano ba ang unang utos sa 10 utos? Basahin natin. Basa. Ito, sabi nga ngayon kanila eh. Alalahanin. Mag-ingat doon sa mga pastor na gumagamit ng salita ng Diyos. Mag-ingat po kayo. Efesios 6:1. Ang ganda ng binasa eh. Ano ba ang original na 10 utos? Yung ba Efesios 6:1, 10 utos ba yun? Basa, ano original? Exodo 20. Basa. Ay, wala pala akong tagabasa. Nasanit ko kasi kami may tagabasa eh. Basa. Ayan. Ay, maubos siya oras yun. Ang pamagat po, ibinigay ang 10 utos. Sabi po, at sinalita ng Diyos ang
may kakamali, pang-7. Sampung utos ba yung kautosan ni Kristo sa Galacia 2? Ang liwanag po mga kapatid. Ang unang utos sa original na 10 utos, huwag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan pinanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyunguhan siya. Yun ang unang utos sa 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moses sa bundok ng Sinai. Hindi yung Efeso 6.1. Ang Efeso 6.1 mga kapatid, basa. Yung Efeso 6.1 na ginamit niya, 10 utos ba yun? 6.2? Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Pag tiyas po natin sa Efeso 6.1, 10 utos ba yan? Sino ba yung ama at ina na igagala mo na pangunang utos? Kasi kautosan ni Kristo yan. Efeso 6.1, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang. May karugtong sa Panginoon. Ang liwaliwanag naman po sinabi ni Pablo, ang Efeso 6.2 ay kautusan ni Kristo. Sinong magulang ang susundin mo doon? Yung magulang sa Panginoon. Sino ba yung magulang sa Panginoon? Basahin natin sabi ni Pablo sa unang Korinto 4, talatang 13. Tama ba kapatid? Andiyan po yun. Basahin natin. Sino yun? Unang Korinto 4:13. Basa. Ipinangalan ko kayo sa Ebanghelyo. Basa. 1 Corinthians 4:15. Ano yun? Sapagkat 1 Corinthians 4:15. 4:15. Unang Korinto 4:15. Sapagkat bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama. Bakit? Sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ano po ba yun? May mga ama, may mga anak na dapat sumunod sa magulang. Sino magulang yun? Yung mga nagturo sa mga tao. Ang tawag doon, ipinanganak sila sa Ebanghelyo. Hindi ipinanganak sa utusan ni Moses. Ano po ba yun? Dahil si Pablo, binata si Pablo, wala po siyang asawa. Pero paano siya nagkaroon ng anak? Ipinanganak sila sa Ebanghelyo. Maliwanag naman po yun, mga kapatid. Sana po, pag-aralan niyo po yun, yung mga talata na yun. Ginamit pa yung mga talatang ginagamit ng nila eh. Hindi naman namin ginagamit yun eh. At di naman nila alam kung paano natin gamitin yun, yung mga binanggit ni Ginoong Jerry po? Jerry. Ang liwanag po yung mga kapatid. Bakit po? Kasi sabi nga ni Kristo, Lucas 14:26. Sabi ko sa Exodo, kasama sa 10 utos, igalang ang iyong ama at ina. Pagdating kay Kristo, 14:26 ng Lucas, basa. Kung sino mang tao'y pumaparito sa akin, at hindi napopoot sa kanyang sariling ama at ina, Teka! asawang babae, Teka! Bakit iba yan? Sa 10 utos igalang ang ama at ina. Bakit pagdating kay Kristo sa Lucas 14:26? Ang sabi po, kung sino mang tao'y pumaparito sa akin, at hindi napopoot sa kanyang sariling ama at ina. yung bang 10 utos doon na sinasabi niyo yung kautosan ni Kristo ay 10 utos, parehas ba doon sa sinabi ni Kristo? Sabi ni Kristo, kung ang sino man, kahit sino, ang ibig sumunod sa akin, ano sabi? Hindi napopoot sa kanyang sariling ama at ina. Yung dulo na lang tumasa ko, hindi siya maaaring maging alagad ko. Paano yun? Di ba kasama yun sa 10 utos? Di ba kasama yun, igalang ang ama at ina? Kung yung sinasabi niya kanina, Galasa 6:2, hinamon pa po tayo eh.
Ang sa Galasa 6:2, kautusan ni Kristo, 10 utos ba? Eh, ba dahil sa sinabi ni Kristo? Pag sumunod ka kay Kristo, gusto mong maging alagad ni Kristo, kapuotan mo. Ano utos? Kapuotan, hindi igalang. Amen! Hello? Gusto niyo malaman po kung paano? Sikreto po yan. Kami na po yan. Di ba? Bahala kami po dyan. Kami ang dadala niyan. Kami ka ang 47. Binigyan ka ang ano? Sa lahat ng kukunin mo, kunin mo ang unawa. Bahala kayo. Kasi sabi nyo, 10 utos ni Kristo, ay utosan ni Kristo, 10 utos. Ang uri na kasama, igalang ama ina. Sabi ni Kristo, Lucas 14:26, kapuotan ng ama. Sino tama sa inyo? Ha? Sino tama sa inyo? Gusto niyo po malaman ng aral dyan? Pwede niyo po kaming tanongin. Aliwala kasi naman ang sila. Aliwala kasi sinabi ni Kristo sa pagtuturo ni Apostol Juan sa 1:17. Sabi ni Apostol Juan 1:17, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moses ang kautusan. Kanino ibinigay ang kautusan? Kay Moses. Yun nga yung binasa niya kanina, Exodo 20. Yung biyaya at katotohanan. Ang biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Kautusan ba yung tinanggap ni Kristo? Kautusan ba? Hindi yung kautusan ni Moses. Kay Moses yun Di ba? Yung Exodo 20, para yung sa buong Israel. Hindi naman tayo Israelita sa laman. Okay? Hindi naman po tayo Israelita sa laman. Kaya sabi ni Pablo, kapatid, hanapin mo nyo, nangahulog tayo sa biyaya. Basahin natin yun. Nandun sa, kapatid? Roma. Hindi naman tayo nahulog sa kautusan Nahulog tayo sa biyaya. Basahin mo natin. Kaya kapatid na ala. Sais. Basa. Dahil nandun sa ginawa ko kanina. Para ma-excited naman po kayo, yung mapupos lang namin ng konti. Okay? Basahin mo yung kapatid. Hindi mo makita? Taas. Taas ba? Yan, 6:15 ng Roma. Ilan? 10 minutes na. Mahaba pa. Magsasawa pa po kayo sa akin. 6:15. Ano nga? Magkakasala baga tayo dahil sa tayong wala sa ilalim ng kautusan? Ano sabi ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma? Magkakasala baga tayo dahil saan? Wala tayo sa ilalim ng kautusan. Ito po mga kaibigan natin hanggang ngayon. Nasa ilalim pa rin ang kautusan. Nasa anong ilalim po tayo? Ang under. Basa, 6:15. Sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Tama, yung isang punto na Rome, Efeso 2:8. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas, hindi sa kautusan. Dahil ang kautusan, hindi nakapagliligtas. Sabi nga niya yung kanina Ano sabi mo sa pagtupad ng kautusan ni Moses ng 10 utos kung hindi ka rin pala maliligtas? Ano ba ang kailangan natin, ang Kristiyano? Ang hinahanap ng Kristiyano ay kaligtasan. Amen po ba yun? Kumbaga sa isang
nagwawalis sa kalsada, yung mga street weapon. Nagwawalis ka ng nagwawalis, tapos pupunta ka sa munisipyo para kumuha ng sweldo, ay wala kang sweldo, bakit? Hindi ka naman kabilang eh. Walis ka ng walis. Tama? Ganun din naman, pag tumupad ka ng 10 utos, hindi naman pala makapagliligtas, anong silbi sa pagtupad ng kautusan? Eh ang nakapagliligtas, yung biyaya, at ang biyaya na yun, dumating lang kay Kristo Jesus, hindi ang 10 utos. Iba ang kautusan ni Kristo, iba naman ang kautusan ni Moses. O iba yung 10 utos. Para sa Israel yun eh. Una, ano ang kailangan? Sabi niya kanina, pag inalis yung 10 utos, wala na raw ituturo. Wala na raw ituturo. Magiging immoral na raw yung tao. Imalis siya doon. Bago sabi ni Pablo, ganito, kahit na mawala yung 10 utos eh. Sabi ni Pablo, isang salita lang, makatutupad ka na doon sa sinasabi niyong 10 utos. Hindi naman kailangan yun eh. Ano ang kailangan lang? Basa. Galatians 5:14. 5:14. Sapagkat ang buong kautusan Oh. ay natutupad sa isang salita. Ano yun? Sa mga tweet ay dito, iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. 10 utos ba doon? Kasama tayo sa 10 utos? Isang salita na alam nyo eh. Ano sinasabi natin? Hello? Sabi, ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Ilang salita? 10 ba? Hindi naman 10 eh. Isang salita na nga lang. Iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi naman 10 utos eh. Di ba? Isa pa. Isa lang eh. Kasi yung pag-ibig sa kapwa gaya ng iyong sarili, itinulad lang yan. Doon sa sinabi ni Kristo, iibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip, ng buong lakas. Basa, 22, 37 at 39. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Sabi ni Kristo, ito ang dakila at pangunang utos. Eh, yung binasa niya kaninang Exodo 20, ang unang utos doon sa 10 utos, huwag kang gagawa, huwag kang magkakaroon, huwag kang yuyukod sa ibang Diyos. Parehas ba sila ni Kristo na magturo? Paano naging pareho yun? Ewan ko, baliktad na lang ang pag-isip natin pag gano'n. Na yung 10 utos, binasa natin, pag-ibig na lang. Pag may pag-ibig ka, pinaiwiran mo ang pag-ibig mo, hindi ka gagawa ng masama. Hindi mo i-chismosa. Diba? Pag-ibig lang. Sabi nga doon sa isang kante. Basahin natin. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang Pag-ibig niya ay siyang katuparan ng kautusan. Liwanag naman dun eh. Pag-ibig! 10 ba yun? 10 ba yun? Pag-ibig, katuparan ng kautusan. Pag Kristiyano ka na, wala ka ng kautusan. Basa, Galatians 5:23. Anong bawa? Ganito ka, meron ka, wala ka ng kautusan. Hindi mo na kailangan, huwag kang papatay, huwag kang manganganin niya, huwag kang makikiapi. Basa, 5:23 ng Galasya. Hindi mo na kailangan ng kautusan na yun. Basa, Dadagat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katawaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandahang loob, kabutihan,
ngayon pa rin kayo o tayo o ibang nating mga kababayan ay tumutupad pa rin ang kautusan ni Moses o ng 10 utos. Kasi ang kautusan ba, ginawa ba ang kautusan para sa matuwid o para sa mga mananawan? Basa. Pareho ba? Galing sumagot ng kaibigan natin. Basa. Unang Timoteo 1, ang talata ay 8. Basa. Yamang nalalaman ito na ang kautusan ay hindi ginawa Para ano? dahil sa taong matuwid, kundi sa mga walang kautusan at magugulo, dahil sa masasama at mga makasalanan, dahil sa mga di banal at mapaglapastangan, dahil sa nagsisipatay sa ama at sa nagsisipatay sa ina, dahil sa mga mamamatay tao, dahil sa mga nakikiapid, dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, dahil sa mga nagnanakaw ng tao, dahil sa mga pulaan, dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan, at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral. Ano sabi ni Pablo? Yung bang kautusan para kanino? Sa Kristiyano ba? Sa matuwid ba? Liwanag sabi ni Pablo. Yamang nalalaman na ito na ang kautusan ay hindi ginawa dahil sa taong matuwid. Kanino? Doon sa mga nanunuwal. Eh siguro hanggang ngayon, kaya tumutupad kayo